makakatulong dahil wala na siyang banal na kapangyarihan mula nang kunin iyon ni Zeus nang ipatapon siya sa mundo ng mga tao. Hinawakan ni Andromeda ang kamay ni Hephaestus at nakiusap sa kanya, at iyon ay sapat upang magbago ang kanyang isip dahil pinaalala ni Andromeda kay Hephaestus ang kanyang asawa na si Aphrodite. Ibinunyag ni Hephaestus na siya ang nagdisenyo ng Tartarus at naglagay siya roon ng isang lihim na daanan na maaari nilang gamitin. Kailangan nilang makarating sa puso ng Tartarus, at para doon ay kailangan nilang tawirin ang labirinto na nakapalibot dito. Umalis ang grupo patungo sa ibang gusali kung saan itinago ni Hephaestus ang pasukan ng labirinto, at binigyan niya si Agenor ng mapa ng labirinto, sakali mang kailanganin. Nang malapit na silang makarating sa pinto, biglang lumitaw si Ares. Pinatay niya ang natitirang mga sundalo ni Andromeda at sinuntok siya ni Perseus dahil dito, ngunit hindi siya sapat na malakas para makapinsala. Habang binubuksan ni Hephaestus ang nakatagong pinto, inatake ng grupo si Ares, ngunit napakalakas nito at madali silang itinaboy. Lumuhod si Corina at inamin na siya ang nagdasal para sa kanya, ngunit nagpasalamat si Ares sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Nang makita nilang malapit na silang matalo, hinawakan ni Hephaestus ang pinto gamit ang kanyang tungkod at hinarap si Ares upang bigyan ng kaunting oras ang grupo. Habang inaabot ni Ares ang oras sa pagpatay kay Hephaestus, tumakbo sina Perseus, Andromeda, at Agenor papasok sa labirinto, at nagsara ang pinto sa likuran nila. Sinimulan ng tatlo na tuklasin ang labirinto gamit ang mapang iniwan ni Hephaestus. Patuloy na naririnig ni Perseus ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan at nagtatanong tungkol sa kanyang anak, at si Andromeda naman ay nakakakita ng pangitain ni Corina na tumatakbo palayo sa kanya. Matapos ang maraming liko at ikot, nagpasya si Agenor na walang silbi ang mapa, at mas mabuting sundin nila ang kanyang likas na galing sa paglalayag na minana niya sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang mga pader at magsara ang mga daan sa paligid nila, kaya tumakbo ang tatlo bago sila maduro. Nakapasok sila sa isang panloob na bahagi ng labirinto na may malalaking gumagalaw na singsing na naging dahilan upang sila'y madapa at maipit sa pagitan ng dalawang pader. Ginamit ng mga kalahating Diyos ang kanilang lakas upang mailabas si Andromeda, at mabilis na sumunod si Agenor, ngunit muling nahulog si Perseus. Sa isang madilim na pasilyo, nakita ni Perseus si Helios at kinailangan niyang ipaalala sa sarili na hindi ito totoo. Hinanap niya ang kanyang mga kasama, ngunit bigla siyang inatake ng isang Minotaur na sinubukang saksakin siya gamit ang mga sungay nito. Nagsimula ang isang mabangis na labanan, at matapos ang matinding pakikipaglaban, nagawa ni Perseus na itulak ang Minotaur sa isang pader upang maipit ang mga sungay nito. Pagkatapos ay sinimulan niya itong bugbugin, at nang mabali ang mga sungay, sinubukan ng Minotaur na gamitin ang boses ni Helios upang humingi ng awa, ngunit pinatay pa rin ito ni Perseus. Dahil ang Minotaur ang tagapagtanggol ng labirinto, ngayong patay na ito ay bumukas ang isang malinaw na daan para kay Perseus. Muling nagkita si Perseus at ang kanyang mga kaibigan, at sama-sama nilang tuluyang pinasok ang puso ng Tartarus. Samantala, humingi ng tawad si Zeus kay Hades sa pagpapatapon sa kanya sa ilalim ng mundo, at inamin niyang pinatawad na niya si Hades sa pagkabihag sa kanya ngayon. Nagsimulang magbago ang isip ni Hades dahil matagal na niyang hinahangad ang pag-apruba ng kanyang pamilya, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Ares at inatake siya upang pigilan siyang palayain si Zeus. Matapos magpalitan ng ilang suntok, sinunggaban ni Hades si Ares at nahulog silang dalawa sa kailaliman habang tinatapos ni Kronos ang pagsipsip sa kapangyarihan ni Zeus at tuluyang nagsisimulang magising. Dumating ang tatlo at ginamit ni Perseus ang tridente ni Poseidon upang palayain si Zeus, habang umaakyat naman pabalik si Ares, handang magpatuloy sa pakikipaglaban. Sinubukan ni Andromeda at Agenor na pigilan siya, ngunit nabigo, hanggang sa biglang bumagsak si Ares nang atakihin siya ni Hades mula sa likuran gamit ang kanyang tinidor. Tumakbo palayo ang tatlo kasama si Zeus, habang inagaw ni Ares ang tinidor mula kay Hades at ibinato ito kay Zeus, na tumusok sa kanyang likod. Sinamantala ito ni Zeus at pinagsama ang tinidor at ang tridente upang iteleport palabas ng Tartarus ang grupo. Galit na galit, sinaksak ni Ares si Hades, at pagkatapos ay sinuri niya ang paligid at natuklasang nahulog ni Perseus ang regalo ni Helios. Ilang minuto ang lumipas, lumitaw ang grupo sa kampo ni Andromeda, ngunit kaunti na lang ang oras na natitira kay Zeus.
Sinabi niya kay Perseus na nasa kay Ares ang kanyang kidlat, kaya kailangan nila itong nakawin at buuin ang sibat na tanging si Perseus lamang ang makakagamit. Gumawa ng plano ang grupo, pipigilan ni Agenor, Andromeda, at ng kanyang hukbo si Cronos habang kukunin ni Perseus ang kidlat. Nagdasal siya kay Ares at hiniling na makipagkita sa templo na kanyang narating sa pamamagitan ng paglipad sakay ng kanyang Pegasus. Sumabog ang pasukan ng ilalim ng mundo at nagsimulang bumagsak ang mga bolang apoy sa buong lugar, kasabay ng paglabas ng sari-saring halimaw. Lumaban ang mga tao gamit ang lahat ng sandata at estratehiyang kaya nilang tipunin, ngunit hindi sila makakatagal ng matagal. Biglang dumating si Hades sa larangan ng labanan upang dalawin si Zeus, hinawakan ang kanyang kamay habang pumapayag siyang patawarin siya at ibinabahagi ang huli niyang lakas. Dahil dito, muling nagmukhang bata si Zeus at gumaling ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, parehong sumali sa labanan ang dalawang Diyos at pinabagsak ang mga halimaw na parang mga langaw lamang. Samantala, dumating si Perseus sa templo at natuklasan niyang dinala ni Ares si Helios dahil gusto niyang panoorin ito na kunin ang kanyang ama tulad ng panonood ni Ares noong kinuha ang kanya. Nagsimula ang isang mabangis na labanan sa pagitan ng magkapatid, ngunit madali para kay Ares na manaig laban sa isang kalahating Diyos. Nang muntik nang patayin ni Ares si Perseus, lumapit si Helios dala ang espada ng kanyang ama na nakaistorbo kay Ares. Sinamantala ni Perseus ang pagkakataon upang lumundag mula sa likuran ng kanyang kapatid at nakawin ang kidlat na ginamit niya upang tuluyang patayin si Ares. Ngayon na nasa kanya na ang tatlong sandata, pinagsama-sama ito ni Perseus upang likhain ang sib ng trio. Samantala, tuluyang nagising si Cronos at lumitaw sa larangan ng labanan, kaya nagtuon sina Hades at Zeus sa pag-atake sa kanya. Mahina ang kanilang kapangyarihan at wala silang gaanong magawa, kaya't binaliwala sila ni Cronos at sinimulan na lamang wasakin ang paligid, nagpapaputok ng lava sa lahat ng dako. Dumating si Perseus sakay ng kanyang Pegasus, ngunit hindi siya makalapit upang umatake dahil sa ulan ng lava. Pinagsama ni Hades at Zeus ang kanilang kapangyarihan upang tamaan ng maayos si Cronos at bigyan ng pagkakataon si Perseus na makalapit sa paglipad. Ikinagalit ito ni Cronos at pinukpok niya ang lupa upang magpadala ng isang malakas na alon patungo sa mga Diyos. Itinulak ni Zeus si Hades palayo at naglatag ng isang force field, ngunit hindi siya sapat na malakas at natabig pa rin. Sapat na ang distraksyong iyon para maiwasan ni Perseus ang huling alon ng lava ni Cronos at lumipad siya diretso papasok sa bibig nito upang itusok ang sibat sa loob mismo ng katawan nito. Umepekto ang plano at sumabog si Cronos hanggang abo na lang ang natira. Nagdiwang ang hukbo at masayang-masaya si Andromeda nang makita si Perseus na bumabalik na buhay. Pagkatapos, muling nagkita sina Perseus at Zeus, na nagsabing tapos na ang panahon ng mga Diyos at nagpasalamat kay Perseus sa kanyang tulong. Dahil hindi na siya kayang bigyan pa ng oras ni Hades, namatay si Zeus sa bisig ng kanyang anak. Pagkatapos, inanunsyo ni Hades na wala na siyang kapangyarihan, kaya kailangan na niyang magsimula ng bagong buhay. Ilang sandali pa, sinimulan na ng lahat sa kampo na alagaan ang kanilang mga sugat. Nakipagbonding si Agenor kay Helios dahil gusto niyang maging mabuting tiyuhin at nilapitan ni Perseus si Andromeda upang halikan siya. Nang magkaroon ng sandaling mag-isa ang mag-ama, inamin ni Helios na matapos makita ang digmaan, hindi na pala masama ang maging mangingisda. Gayunman, gusto ni Perseus na maging handa siya para sa hinaharap at nagpasya siyang ipamana ang kanyang maalamat na espada. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood ka pa ng mas marami pang video na tulad nito. Salamat sa panonood.